Again and again, barangay at SK election na naman ang ating pag-uusapan. Habang wala pong final decision, lagi natin pag-uusapan yan kasi isang mahalagang usapin yan sa ating lipunan, ang barangay at SK election. Hello mga kapobre. Your pobreng Bapalag Vlog is back. So ngayong gabi, ngayong araw ay pag-usapan na naman natin ang barangay at SK election. Di pa tapos yan, wala pa pong final decision. So bago ang lahat mga kapobre, panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa. Of course, panibagong vlog tayo ngayon mga kapobre. So, again and again, barangay at SK election na naman ang ating pag-uusapan. Habang wala pong final decision, lagi natin pag-uusapan yan kasi isang mahalagang usapin yan sa ating lipunan, ang barangay at SK election. So, here we go mga kapobre. Na kita ko kanina sa social media, mayroon na pong nag-vlog. Kasamahan natin mga content creator na nag-lapse na daw ngayong araw ang bill na pinasa ng Kongreso at Senado. Pero sa pagkakaalam ko po mga kapobre, is July 11 pa po mag-lapse ang bill na yon. Pero iwan ko lang kung ganun ang kanilang kwintada. Pero sa akin, sa pag-search ko is kung susundin yung 30 working days hindi kasama yung Sabado at Linggo. 30 working days is sa July 11 pa mag-lapse ang panukalang iyon, yung pag-postpone ng barangay at SK election. At pag sinunod naman yung 30 calendar days, kasama na yung Sabado at Linggo, so sa July 25 pa po mag-lapse into law ang isang bill na yan. So hanggang ngayon po wala pa pong ingay ang ating nakita sa social media. Yun lang isang may nag-vlog kasi, pero iwan ko lang kung paano niya kinumpute yun, kinuwinta yung araw. Basta sa kwintada ko is July 11 pa mag-lapse yun, or July 25 pag sinunod yung 30 calendar days. So yan po mga kapobre, kahit ano pa man yan, kahit anong araw man yan, yan po ay laging inaantabayanan ng ating mga kababayan. Lagi po nating hinihintayan kung kailan mag-lapse na yan, kasi pag mag-lapse na yan, wala na yung bito-bito na yon kasi nag-lapse na. Entolo batas na yan, so walang eleksyon. So habang hindi pa po nag-lapse mga kapobre, may posibilidad po nga ibito yan. So yan po ang ating laging inaantabayanan mga kapobre. So pasensya na po, paulit-ulit natin tong binablog kasi isa po itong gaya ng sinasabi ko, ang barangay at SK election is napakahalagang pangyayari yan sa isang lipunan. Napakahalagang usapin yan, lalo na sa atin mga tagi-barangay. So kailangan nating malaman kung ano na ang mga balita. So mga kapobre, kaya sinasabi ko sa inyong napakahalagang usapin yan is yan po ay kailangan nating usisain, lalo na yung mga barangay official natin, yung mga tumatakbo na mga barangay official. Of course, yung mga incumbent nating mga barangay officials, kung sila po ba ay competence po ba sila, kung sila po ba ay nagtrabaho sa kanilang kanya-kanyang mga trabaho, barangay kagawad man o barangay kapitan.
So, maraming gusto na mag-eleksyon. Lalo na yung gustong tumakbo at lalo na yung may mga personal na sabihin lang natin may personal na hinaing, lalo na sa mga nakaupo ngayon ng barangay official. Pag-usapan natin lalo na yung mga panahon ng mga ayuda, panahon ng pandemya, na kapag hindi ka lakas sa mga barangay official o sa kapitan ay talagang mahuhuli ka sa mga ayuda. Buti lang kung mahuli, kung wala talaga, yun ang problema. Kaya mas marami ang gustong mag-eleksyon dahil gusto nilang maghiganti. Gusto nilang ipakita din sa mga barangay official na may katuturan ang kanilang mga boto sa mga taong nalipasan ng ayuda, hindi man lang nabigyan, lalo na yung panahon ng pandemya. So ika nga sa English, yun po ay tinatawag na payback time. So payback time na ngayon sa mga may mga hinaing na mga kababayan natin, sa ating mga barangay official na talagang hindi naman nila tinutupad yung kanilang mga tungkulin na magsilbi ng tapat at patas. Dapat ganun yun, mga barangay official. Dapat walang sa Bisaya walang pihig-pihig or walang tawag sa Tagalog yan, walang pili-pili. Dapat patas ang lahat kasi puro nangangailangan yung panahon na yun, lalo na yung pandemya. So ito na nga po yung payback time, kaya marami ang gustong matuloy ang eleksyon na yan. Samantalang yung mga incumbent, todo dasal din yun na hindi sana matuloy. So mahalaga po sa isang barangay na pumili tayo ng mga barangay official na magtrabaho talaga at tutuparin yung kanilang mga sinumpaang tungkulin na maglingkod sa kanilang mga barangay. At higit sa lahat, mga kapobre, kailangan yung pumili ng mga kandidato na may competence, especially competence in crisis management capability. Meron po silang sa panahon ng mga pandemya, crisis, dapat tutugon sila kaagad. Mayroon silang crisis management capability. Yan po ang dapat ninyong piliin sa isang kandidato, mga kapobre. So yung mga kandidato, yung mga tao na kung sino yung nangangailangan, dapat tugunan kaagad at hindi na tingnan kung bumoto o hindi, kasi ang pagboto is yan po ay right ng isang tao. Wala pong nagdikta kung sino ang gusto nila, sila po ang masusunod. Kaya kung hindi man kayo binoto, respetuin nyo ang kanilang mga rights. So kung manalo man kayo, andyan na kayo sa posisyon, dapat patas ang pagtingin nyo sa lahat ng mga tao sa barangay. So again, hanggang ngayon po wala pa pong pronouncement ang ating Presidenteng Bongbong Marcos kung ibibito, pero pag ibito yan may time pa, kasi hindi pa po umabot ng 30 days. July 11 pa po mag 30 days, pagsusundin yung 30 working days, at sa July 25 mag-lapse in tuluyan, pagsusundin ang 30 calendar days. So dapat nasa presidente pa ngayon ang bula, at antay-antayin lang natin kung ano talaga ang magiging desisyon dyan. So handa-handa lang mga aspirant candidates at mga incumbent candidates, incumbent officials, handa-handa lang. Kailangan nyo nang
ikot-ikot ngayon sa mga barangay, sa inyong mga constituents. At ang Comelec naman ay handa sila anytime kung may eleksyon. So kaso lang medyo gahol na sa oras, pero kaya nila yan. So hanggang dito na lang mga kapobre, ilang po ang ating nagiging usapan ngayong hapon, at sana'y nasa mabuting kalagayan kayo at malayo sa kapamakan. This is your Pobreng Mapalad Vlog. Bye bye, God bless, and I love you all. Babus.